Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Lumipas ang 2 linggo. Kailangan na ni Isabela na bumalik sa trabaho niya at ipagpatuloy ang buhay. Alam niyang iyon din ang gugustuhin ng mami niya, kaya siya na mismo ang nagsabi sa Abby Home na handa na siya magtrabaho. Isa pa, ay nahihiya na siya sa kumpanya at sa kliyente nila. Masyado na kasing nasira ang schedule ng shoot. Dahil sa kakulangan ng oras, ay pinalitan ang location ng shoot. Mula sa Palawan, ay inilipat iyon sa isang private beach resort sa Batangas. Naroon na ang buong team nang dumating siya. Agad niyang hinanap si George. Gusto niya magpasalamat sa binata sa pagdamay nito sa kanya. Hindi kasi niya inaasahan na gawin nito iyon, lalo pat alam niyang galit ito sa kanya. Hindi tuloy niya mapigilan na umasang malaki ang posibilidad na mapatawad siya ng binata. Nang araw na ihatid siya nito sa bahay niya, ay napatunayan niyang ito pa rin ang George na nakilala niya noon. He still cared about her. Nahiling niya na sana ay magkaroon din ng pag-asa na mahalin uli siya nito. Maya-maya ay nakita niya ito sa tent na nagsisilbing audio room para sa shoot. Nakahanap siya ng pagkakataon. Bumuntong hininga muna siya bago naglakad palapit dito. George, tawag niya rito. Ayusin mo na ulit ang gamit mo. You are leaving in an hour. Bungad nito na makalapit siya. Napalitan ng pagtataka ang pagnanais niya makausap ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tinatanggal na kita sa project na ito. Hindi na ikaw gagawa ng komersyal. Tila baliwalang sagot nito. Ano? Bulalas niya. Bumuntong hininga ito. Tumayo ito mula sa kinauupuan, saka lumayo sa kanya. Ayokong gawin ito. Sinabihan ko na si Margie na sabihin sa'yo, pero pinapunta ka pa rin niya rito. Hindi kita maaaring payagang gawin ng komersyal. I think you are not fit to work yet. Paliwanag nito. Bumuga si Isabel ang hangin. Hindi niya maintindihan ang rason nito. Bakit bigla na lang ito nagdesisyon nang hindi man lang siya tinatanong. Nagsimulang umusbong ang inis sa kanyang dibdib. Pwede bang magpaliwanag ka tungkol sa sinabi mo? Nag-iwas ito ng tingin. Magpahinga ka na muna. Tatawagan ka na lang ng agency kapag may project na para sa'yo. I'm sorry. Anito, saka nagmamadaling lumabas ng tent. Tuluyan na siyang nainis. Ganun na lang ba yun? Basta nyo lang ako tatanggalin sa trabaho ko? Aniya. Habang pilit na umaagapay sa paglalakad nito, napansin niya nagkatinginan na sa kanila ang mga kasamahan nila. Nasabi ko na, pwede ka na umuwi. Anito, na lalo niya ikinainis. Inabot niya ang braso nito, saka pilit itong hinarap sa kanya. Sandali nga, George. Ano bang problema mo sa akin? Sabihin mo, hindi na ba talaga nawawala yung galit mo sa akin, ha? Bumuga ito ng hangin. Ang daddy mo ang nag-utos na palitan ka. Gusto niya magpahinga ka muna. At sa tingin ko, tama siya. Satisfied? Yeah. That simple explanation is enough. Hindi mo na kailangang iwasan ako na parang may nakakahawa akong sakit. Asik niya rito.
Marahil dahil ng pagkainis, kaya napagtaasan niya ito ng boses. Umuwi ka na. Anito, na halatang nagpipigil ng inis. Muli itong humakbang palayo sa kanya. Hindi ko ginusto ang nangyari sa atin noon, George. Bulalas niya, bago pa man ito tuluyang makalayo. Natigilan ito, saka lumingon sa kanya. Tumaas baba ang dibdib niya. Dahil sa halo-halong emosyon na bumalot sa kanya, habang magkahina ang kanilang mga paningin, inasahan niya na muli itong tatalikod at lalayo sa kanya. Pero sa halip, ay humakbang ito palapit sa kanya. Umikot ang tingin nito sa paligid. Pagkatapos, ay sinabihan ng buong team na iwan sila. Mabilis na nasipag-alisan ng mga ito sa lugar. Bakit? Sabihin mo nga. Ano ba nangyari noon para maggaganyan ka at magkaganito ako? Tugon nito. Bigla ay nagkaroon ng bigig ang lalamunan niya. Lumunok siya. Umaasang sa pamamagitan niyon ay mapigilan niya ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry, sambit niya. Para saan ang sorry na yan? Sa paggamit mo sa akin noon? Dahil hindi mo talaga ako minahal? O sa pagbugbo mo sa akin? Tanong nito. Hindi may pagkakaila ang galit sa dinig nito. Sa lahat, sagot niya sa basag na tinig. Umiling ito. Halos buong mundo alam na ang istorya ng buhay mo. Naiintindihan ko na mahirap ang pinagdaraanan mo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako naging parte ng buhay mo. It came to the point that I was forced out of it. Bakit palaging wala akong alam? Bakit ako ang palaging huling nakakaalam ng lahat ng tungkol sa'yo? George. Isabel, nahirapan ka ba pagkatiwalaan ako? Inisip mo bang pabigat ako sa buhay mo? Hindi niya mabasa ang emosyon na nasa mga mata nito. Nagtiwala ako sa iyo at sa kung anong meron tayo. Ginawa ko naman lahat para sa iyo Sabi uli nito. George, I had no choice. Katwiran niya. Meron! Sigaw ni George. Choice mo nga na ginawa mo, di ba? Bigla ay parang piniga ang puso niya. George, ayoko lang madamay ka. Madamay? Saan? Noong araw pa lang nung sumama ako sa'yo, damay na ako. Hindi mo ba naiintindihan yun? Tuluyan na nawala ang pasensya nito. George, alam mong magulo ang lahat sa akin noon. Hindi malinaw kung ano susunod na mangyayari sa akin o sa mami ko. Paliwanag niya. That's why you made a deal with my mother, ha? Kaya iniwan mo ako sa ere? Nagdesisyon ka mag-isa kung ano makakabuti sa akin. Pero hindi mo naisip kung bakit naroon ako at kasama ka. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Pero ako, palagi ako nandyan para sa'yo. Umiling siya. George, ikaw lang iniisip ko noon. God, his words were hurting like... God, sigaw nito. Kung iniisip mo ako, hindi mo hayaang mahalin kita. Niloko mo ako, pinaasa. George, oo, niloko kita. Ganting sigaw niya. Sunod-sunod pumatak ang mga luha niya. At niloko ko rin ang sarili ko. Iyon ang totoo. Bakit, Isabela? Bakit kailangan mong gawin yun? Tanong nito, saka humakbang palapit sa kanya. Mababakas ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. It was like he was trying to find answer to his questions. Akala ko na ipintindi ko na sa'yo, nakasama mo ako sa lahat, na mahal kita. Hindi ako mayaman, oo. Alam mo yan. I couldn't promise you the world, but I was always there for you. Oo, totoo ang lahat ng sinabi mo. Handa mo ako samahan at tulungan. Pero George, pagkatapos sisisihin ako ng pamilya mo?
George, tanggapin na natin. Kung hindi kita nilayon noon, malamang na wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Na hindi mo matutupad yung mga pangarap mo. Admit it. Mas okay ka kung wala ako sa buhay mo. At paano ka nakakasiguro, ha? Asik nito. George, dahil yun naman totoo. Iyon ang akala mo. Saglit siyang natigilan bago umiling. Madali sa'yo para sabihin yan. Hindi to umimik. Ilang segundo nakatitig lang ito sa kanya. Ano ba ako sa'yo, Isabel? Sabi nito maya-maya. Huminga siya na malalim. George, ikaw ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Iyon ang totoo, George. Kaya hindi ko magawang isama ka sa buhay ko. Mabuti kang tao. At kung habang buhay na magiging miserable ang buhay ko, hindi ako maging karapat-dapat para sa'yo. But I'll do anything, George. Hanggang sa maging karapat-dapat na ako sa pagmamahal mo. Minahal mo ba ako, Isabel? Muling tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Mula noon hanggang ngayon, ay isa lamang ang sagot niya sa tanong nito. Oo, mahal niya si George. Subalit natatakot siya. Baka walang katugon ang nararamdaman niya para sa binata. Akmang sasagutin niya ang tanong nito nang biglang dumating si Margaret. Halos sabay sila ni George na lumingon dito. I'm sorry. Hingin pa umanhin ni Margaret nang marahal ay maramdaman ang tensyon sa pagitan nila ng binata. Okay lang, paalis na rin ako. Aniya, saka pinahid ng mga luha sa mukha niya. Kapag kuwan ay mabilis siya naglakad palayo sa mga ito. Narinig niyang tinawag siya ng kanyang kapatid, pero pinigil niya ang sariling lumingon sa mga ito. Isabel, wait! Hindi pinansin ni Isabel ang pagtawag sa kanya ni Margaret. Nagtuloy-tuloy lang siya sa pagpasok sa cottage na inuukupan niya. Kinuha niya ang kanyang baga at dali-daling nilagay roon ang kanyang mga gamit. Isabel, sandali lang. Pigil nito sa kanya. Marahas siyang humarap dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pinalitan na pala ako? Anong gusto mo mangyari? Magmukha akong tanga? Pangastigo niya rito. Bumuntong hininga ito. Hindi. Totoong sinabi sa akin ni George pero hindi naman ako pumayag eh. There's no valid reason para palitan ka. Kahit pa si Dada ang nagsabi noon naumpisahan mo na rin lang, tapusin na natin, hindi ba? Napasingap siya. Pakaramdam niya ay naubos na ang lahat ng lakas niya dahil sa pag-aaway nila ni George. Gusto na niya makauwi at makalayo sa lugar na iyon. Hindi na niya alam kung paano kakausapin ng binata. Kung minsan ay mabait ito sa kanya. Yung tipong napakahalaga niya rito. Ngunit may pagkakataong umaalab ang galit nito sa kanya. Nalilito na siya sa ikinikilos nito. Pero sinabi mo pa rin dapat sa akin. Hindi ko naman ipagpipilit ang sarili ko kung ayaw niyo sa akin eh. Nagdaramdam na pahayag niya. I'm sorry. Isabel, I'm sorry. Gusto ko lang din kasing pumunta ka rito para makapag-relax ka kahit papaano. Isa pa, iniisip ko na makapag-usap kayo rito ni George. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya akalain na alam nito ang tungkol sa kanila ng binata. Isabel, napilit ko si George na sabihin sa akin. He told me everything. And Isabel, I understand where you're coming from. At naiintindihan ko rin ang nararamdaman ni George. See, tama ako na makakapag-usap kayo. Hindi ka naman niiyak kung hindi tungkol sa namamagitan sa inyo ni George ang pinag-usapan niyo, di ba? Gusto ko lang talaga na maging maayos kayong dalawa. Mahabang paliwanag nito. Salamat, Margaret. Pero hindi ba ako napapatawad ni George? At hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Aalis na ako. Nakakagulo na ako. Aniya.
Nang maipasok niya mga gamit niya sa baga, ay binitbit niya iyon. Saka kumilos palabas ng pinto. Sigurado ka ba? Pwede ka naman magstay rito. Malaki naman yung resort. Pwede kitang samahan kung ayaw mo makita si George. Sabi nito. Umilig siya. Uuwi na lang muna ako. Wala na nagawa si Margaret nang tuluyan na siyang lumabas ng cottage. Noon, tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na natanggihan ni Isabela ang alok ng daddy niya na lumipat siya na bahay dito sa Cubao. Paano ay nagdesisyon na si Ate Bibiana na tumira sa probinsya kasama ng kapatid nito. Matagal na raw itong pinipilit ng kapatid nito na umalis sa kanila. Si Ate Bibian lamang ang tumatanggi dahil walang mag-aalaga sa mami niya. Ngayong pumanaw na ang kanyang ina, ay wala na raw itong dahilan para manilbihan sa kanila. Siguro nga ay panahon na upang isipin naman nito ang sarili. Sapat na ang mahabang panahon na pinaglingkuran sila nito ng mami niya. Nag-enroll siya sa isang open university. Gayunman, ay nanatili siya nagtatrabaho sa Abbey Home. Pinagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral. Mabuti na lang at hindi tumutol ang daddy niya sa kanyang desisyon. Demanding ang trabaho niya sa agency. Maraming oras na kailangan. Subalit kinakaya niya iyon dahil gusto niya makatulong sa kumpanya ng kanyang ama. Total, ay naroon si Margaret upang tulungan siya kahit pabalik-balik ito sa Pilipinas at sa Amerika. 2 buwan na nakalipas mula nang bumalik si George sa New York. Marahil ay ayaw siya makatrabaho nito. Gayunman, ay wala siya magawa para pigilan ng binata. Siguro nga ay hindi na maaaring duktungan ang anumang namagitan sa kanila noon. Ipinakita ng pag-alis nitong iyon na hindi siya mahalaga para sa binata. Mali ang akala niyang mahal pa rin siya nito. At sa muling pagkawala nito, tila nawala na rin ang kulay ng buhay niya. Hindi niya alam kung magagawa pa niya magmahal na kagaya ng pagmamahal niya kay George. Masyadong masakit ang idinulot sa kanya na nadami niya para dito. Bulag nga siguro ang pag-ibig dahil bagamat sinasabi ng puso niya na tumigil na siya sa pagmamahal dito, ay tila hindi napapagod ang puso niya. Her father didn't question George's departure. Pinayagan nito ang binata sa pag-alis. Ito na raw ang namamahala sa main office ng agency. Hindi niya sigurado kung may alam ang daddy niya sa nangyari sa kanila ng binata. But there were times when she was tempted to tell him the truth. Nauunahan nga lang siya ng hiya. O mas tamang sabihin na natatakot siya na magalit ito sa ginawa niya sa binata. Tanging si Margaret lang ang napagsasabihan niya tungkol sa kanya mga saloobin. Naging maayos ang buhay niya sa piling ng pamilya ng kanyang ama. Mabait ang kanyang tita Sandra. Tanggap siya nito at alam niyang pinili nitong mahalin na rin siya katulad ng pagmamahal nito sa sarili nitong anak. Unti-unti na niyang naaayos ang buhay niya at sigurado siyang nasaan naman ang kanyang ina ay masaya ito para sa kanya. Ang daddy, tanong niya sa kasambahay na naabutan niya sa sala. Nasa taas po mama. May kausap yata sa telepono. Tugon nito. Tumango siya. Akmangakit na siya sa hagdan nang bigla siyang nahilo. Mabuti na lang at naalalayan agad siya nito. Okay lang po kayo mama. Nahihilo ako. Sagot niya. Ho? Naku, baka nalipasan po kayo ng gutom. Sabi nito. Bumuntong hininga siya. Saka dahan-dahan dumilat. Wala kasi akong gana kanina eh. 2 linggo na siyang ganoon. Madalas na mabigat ang pakaramdam niya sa umaga at wala siyang ganang kumain. Hindi siya sigurado pero marahil ay bunga iyon ng pagod. Okay na ako, salamat. Sabi niya nang mahimasmasana. Sigurado po kayo? Paniniguro nito. Ikuha na lang po kayo ng juice.
Sige, salamat. Kapag kuwan, ay ipinagpatuloy niya ang pag-akyat sa hagdan. Agad niyang nakita ang daddy niya sa terrace. Nang lumapit siya rito, ay saka niya napagtanto na may kausap ito sa telepono. Alright, take care, I love you. Anito sa kausap. Napangiti siya. Malamang na ang tita Sandra niya ang kausap nito. Nasa settle ang huli at inaasikaso ang mga legal partner nito. Bala kasi nito magtayo na lang ng sariling ospital sa Pilipinas. Hi dad. Bati niya sa kanyang ama nang ibaba nito ang telepono. O anak, kamusta? Tanong nito. Okay naman po. Si tita Sandra ba yun? Tanong niya. Yep. Desidido talaga siya magpatayo ng ospital dito. This is a lot of work. Napangiwi ito. Natatawang umupo siya sa upuan na nasa tapat nito. Maya-maya ay dumating ang kasambahay, dala isang tray na may lamang juice at sliced na cake. Agad siyang pumiraso ng cake na makaalis ito. Yan lang kakainin mo? Komento ng daddy niya. Yes dad, wala kasi akong ganang kumain eh. Sagot niya. Kapag kuwan ay tuluyan na isinubo ang cake at napangiwi siya ng malasahan na yun. Hindi mo nagustuhan? Favorite siya ni Margaret. Yeah, it's good. Hindi ko lang siguro gusto ang lasa. Sabi niya. Anak, masama ba ang pakiramdam mo? Mababakas ang pag-alala sa boses ng daddy niya. Nagkipit balikat siya. Paano ay kakaiba ang nararamdaman niya ng mga nagdaang araw? Para nanghihina siya na hindi niya malaman. Mataman siya nitong tiningnan. Siguro kailangan mo na magpahinga. Masyado mo sigurong pinapagod ang sarili mo. Take it easy, okay? You look stressed. Saka namamayat ka. Stop thinking too much. Pasasaan ba't magiging maayos din kayo? Kumunot ang noo niya. Ano pong ibig niyo sabihin, dad? Isabel, kilala mo kung sino ang tinutukoy ko. Anitong bagyang tumaas ang isang sulok ng mga labi. Bigla ay nakarandam siya ng kirot nang makuha ang tinutukoy nito. Sinabi sa akin lahat ni Margie. Saan nito? Dad, pigil niya sa pagbubukas nito ng usapan tungkol kay George. What? Wala naman akong sinabing masama. Anito? Sumingip siya. Yeah, I know. I'm sorry. Ano lang kasi, mahal mo pa siya, hindi ba? Putol nito sa kanyang sasabihin. Hindi siya umimik. Look, maybe you're still wondering what really happened between me and your mother. Bigla ay napukaw ang interes niya sa sasabihin nito. Tumango siya para magpatuloy ito. Mas naon ako nakilala ang mami mo kaysa kay Sandra. Hindi pa nun masyadong sikat ang mami mo. I was still in college and your mother was about 17. Sa isang event sa Pampanga ko siya nakilala. We met, mingle, and shared conversation. It went well. Masayang kasama ang mami mo. Aaminin ko na ang mami mo ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Well, of course, wala nang hihigit kay Sandra sa puso ko. She was stunning then as now. Ngumiti siya at hinayaan ito magpatuloy. Sabihin na natin na nagkaroon din kami ng special na pagtingin ni Nanette. We were both young. In a way, I had feelings for her. At alam kong ganun din siya. Pero maraming nabago nung nagtapos ako. Kailangan ko umalis para sa masters ko. Nagpaalam ako sa kanya at nalungkot siya. It was hard. Sinabi ko na babalik ako. She said she will wait for me. Pero iba na pagbalik ko. Sikat na siya. Sikat na sikat. She was all over the place. And I was out of the picture.
hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya. Doon ako nagdesisyon na ituloy ang buhay ko. Siguro hindi kami para sa isa't isa. Hanggang makilala ko si Sandra. And I fell in love with her at no time. Mabilis niyang nabura. Mabilis niyang nabura si Nanit sa buhay ko. And I made a promise. Nagpakasal kami. And 2 years after she got pregnant, dumating sa buhay namin si Margaret. But then, Nanit came back. Noon ako nabuo, right? Aniya. Walang malino na closure sa amin ni Nanit. She said she still loved me. And I said I wasn't in love with her anymore. Masaya na ako sa asawa ko. Where true things happen, Isabella. Siguro may pagkakamali rin ako dahil hindi ko tinapos ang sa amin ng mami mo. Pero pareho naming iniwan na lang ang relasyon niya. Akala ko pareho kami naging kapalaran. Nakilala ko ang taong mamahalin ko habang buhay. At umaasa ako na ganun din siya. Pero pinipilit niyang bumalik sa buhay ko kahit hindi na pwede. She became a distraction. Then came a time when I was alone. Nasa settle si Sandra. Nakita ko ulit si Nanit. She accompanied me. I was weakling. Aaminin ko talaga na pinagsisihan ko nangyari. Don't get me wrong ha. It was just... Masakit kapag hindi mo sinasadyang sakto ang taong mahal na mahal mo. Pinagsisihan niyo ba na naging anak niyo ako, Dad? Tanong niya. No. Mabilis sagot nito. Ang pinagsisihan ko ay ang nasaktan ko si Sandra. At nagpapasalamat ako dahil nagawa niya akong patawarin at bigyan ng pagkakataon. Doon naman ako nagkulang sa'yo. Pinili kong hindi maging ama sa'yo sa kadahilan ng ayaw kong tuluyan akong iwan ng pamilya ko. And Isabel, I'm sorry. Ngumiti siya. Pinapatawad na kita, Dad. But why are you telling me all this? Nung kasing sinabi ko kay George tungkol sa'yo, I had no idea about what happened between you two. Wala rin naman ako nabanggit sa akin ang parents niya. At noong nakipagkita siya sa amin 1 week ago before we left for New York, nagulat ako. He had been beaten up. Tinanong ko kung ano nangyari pero ang sinabi lang niya ay napagtripan siya. Tahimik lang si George habang nasa papangalaga ko siya. At parang palagi siyang may iniisip. Then when I figured out that there was something he wasn't telling me, noon ako tumawag sa mga magulang niya at nalaman ko ang tungkol sa inyo. Alam din nila ang tungkol sa amin ni Nanit. And it wasn't a big deal, but the thing is, George almost gave up his dream just for a girl. Interesting, right? Mahabang linta niya nito. Tahimik lang siya. Ayaw niya mapansin ng kanyang ama ang mabilis na pagbabago ng tibok ng puso niya dahil sa kwento nito. I told George to look for you. Sinabi ko na siya na ang bahala sa iyo at tulungan ka kung ano man kailangan mo. But I think pagkakataon na rin na naglapit sa inyo, hindi ba? Patuloy nito. Napalunok siya. Ewan ko, Dad. It may be lousy chance. Tumawa ito. Come on, Isabel. Just tell Daddy, makikinig ako. Ngumiti siya. Wala naman dapat sabihin, Dad Kung ano man nangyari noon, tapos na yun. May iba ng buhay si George. Let's all move on. Talaga? May bahid na panunodyo sa boses nito. Dad, bakit pa natin kailangan pag-usapan to? Because you still have a chance to assure him of your love. Maybe you only had a little misunderstanding. Get some closure kung kinakailangan. Pero ipaglaban mo kung alam mong meron pa. I don't know. I just wanted to help. Naiintindihan mo ba ako? I'm not used to this, but I got it, Dad, thanks. Pagkasabi niyon, ay niyakap niya ito. Masama ang pakaramdam ni Isabel ng araw na iyon.
Hindi niya alam kung sa pagod o sa panahon kaya siya biglang nilagnat. Isinuka niya ang kinain niya kaninang umaga. Wala rin siyang gana kumain. Kung hindi pa siya pinilit ng mga kaopisina niya na kumain, ay walang maging laman tiyan niya. Nasa kalagitnaan sila ng brainstorming nang biglang siyang nahilo. Noon, nagdesisyon ng mga kasama niya na pauwi na siya upang makapagpahinga. Nagpasundo na lang siya sa driver ng daddy niya dahil nanghihina siya. Total, ay mag-aalas 5 na ng hapon at kailangan na niya magpahinga. Iniuwi na lang niya ang storyboard niya upang mapag-aralan. Hi Ma'am Isabel. Bati sa kanya ng kasambahay nang makababa siya ng sasakyan. Nang bumaling siya rito, ay nahagip ng tingin niya ang dalawang hindi pamilyar ng sasakyan. Napakunot-noo siya. Kanino mga sasakyan yan? Tanong niya. Dumating na po kasi sina Ma'am Sandra at Ma'am Margaret. Kasama po si Sir George. Tila naman hid ang buong katawan niya sa narinig. Aaminin niya sariling matagal niyang pinananabigan na makita uli si George. Walang araw na hindi niya ito iniisip. At palagi niyang hinihiling na sana ay muli niya itong masilayan. Ngunit ngayon dumating na ang araw na iyon, tila natutunaw ang lakas ng loob niya. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa dining area dahil may palagay siyang naroon ng mga ito. Pero bago pa siya makarating doon, ay nakasalubong niya ang ina ni George. Bigla ay natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Good afternoon po. Bati ni Isabel sa ina ni George nang makabawi siya sa pagkabigla. Good afternoon. Ngumiti ito. Sa akin nakapagbeso sa kanya. Natutuwa akong makita ka. Sabi nito nang makalayo sa kanya. Nagtaka man ay pinilit niyang ngumiti. Ako rin po, tugon niya. Bumuntong hininga ito. Isabel, gusto ko sana humingi ng dispensa sa kung anumang... okay na po yun. Huwag niyo na pong isipin yun. Naiintindihan ko po. Tita. Lumapad ang ngiti ng ginang na tila nawala kung anumang mabigat na dinadala nito sa dibdib. Tumuli ka na. Hinihintay ka na ng daddy mo para kumain. Kayo po, saan po kayo pupunta? Tanong niya. May kukunin lang ako sa sasakyan. Kapag kuwan ay iniwan siya nito. Huminga siya ng malalim bago dumiretso sa dining area. Wala pa man siya roon ay naririnig na niya ang malakas na tawanan at kwentuhan. Dahan-dahan siyang pumasok doon. Marahil ay nagulat ang mga ito sa pagdating niya dahil biglang natigilan ng mga ito. Hay, bati niya. Bukod sa pamilya niya, ay naroon din ang ama ni George. Nahigit niya ang kanyang hininga na magtama ang tingin nila ng binata. Bigla ay nakonsyos siya sa suot niyang blouse at jeans. Lalo na nang lapitan siya ni Margaret na lalo pang gumanda sa bestidang suot nito. Niyakap siya nito saka iginaya sa upuan na nasa tabi ni George. Maya-maya ay sumalo na rin sa kanila ang ina ni George. Bago pa maupo ang ginang, ay may inabot itong maliit na pouch sa binata. Marahil iyon ang sinabi nitong kukunin sa sakyan. Hindi niya alam kung paano lumipas ang hapunan na iyon, pero base sa nakikita niyang reaksyon ng mga kasalo niya, ay naging masaya iyon. Natural na si Margaret ang magkwento habang nasa hapag. Palagi ito nagsisimula na kung ano-anong maaaring pag-usapan. Manaka-naka siya nakikisali sa mga ito. Ayaw kasi niyang isipin ng mga ito na naiilang siya. Gayunman, hindi pa rin niya maiwasang makadama ng lungkot sa hindi pagpansin sa kanya ng binata. It made her feel unwanted. Pagkatapos ng hapunan, ay dumiretso sina Isabel sa sala at doon ipinagpatuloy ang kwentuhan. Nakaupo ang daddy niya sa isang mahabang sopa kasama sina Margaret at Tita Sandra. Sa tabi ng mga ito, nakapwesto ang mga magulang ni George na nagsalo sa isang one-seater chair. Inaasahan niya
nalalayo sa kanya ang binata. Pero sa gulat niya ay umupo ito sa armrest na isa pang one-seater chair na inuupaan niya. Nahiling niya na sana ay hindi nito naririnig ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Nang magsimulang mamigay si Margaret ng mga pasalubong para sa lahat, ay biglang sumama ang pakiramdam niya. Gayunman, pinilit niyang hindi iyon mahalata ng sino man sa mga kasama niya. Sumandal siya sa pagkakaupo upang kahit papaano ay maging komportable siya. Sana lang ay matapos kaagad ang kumustahan ng mga kasama niya at nang sa gayon ay makapagpahinga siya. "And this is for Tita Carmen," ani ni Margaret, sabay abot ng isang paper bag sa ina ni George. Sunod nitong binigyan ng pasalubong ang asawa ng ginang. "Hilig talaga ng batang yan ang mabigyan ng regalo kahit walang okasyon," sabi ni Tita Sandra. "Nakakatuwa naman siya," saad ni Tita Carmen. "Nagkataon lang, ma. Alam ko kasing magsasama-sama tayo ngayon kaya bumili ako. Right, George?" sabi ni Margaret na nilingon ng binata. "Yeah," matipid na sagot ni George. Inabutan din ni Margaret ang mga magulang nito ng regalo, kaya bahagya siyang umasa na may ibibigay ito sa kanya. Pero sa pagkadismaya niya ay wala tong inabot sa kanya. Sa halip ay nagpatuloy ito sa pagkukwento. Hindi niya alam kung dahil sa pagkadismaya o pagkailang kay George kaya lalong sumama ang pakiramdam niya. Noon siya nagpasya na magpaalam sa mga ito. Excuse me, aakit po muna ako sa kwarto." Hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito. Hindi na talaga niya kaya. Gusto na niyang humiga. Tumayo si Isabela. Ngunit pagpihit niya sa direksyon na kinaroroonan ng hagdan, ay pinigilan siya ni George sa braso. Inilapit nito ang bibig sa tainga niya. Pagkatapos ay may ibinulong. "Dito ka muna. Sasamahan kita kahit saan mo gustong pumunta. Just stay a little longer." Tila nakuryente siya sa pagdampi ng hininga nito, kaya mabilis niyang binawi ang braso mula sa binata. Ano pa ba ang gusto nitong marinig niya? Ang paglalahad nito na kung gaano naging maganda ang buhay nito noong nasa ibang bansa ito, kung saan malayo sa kanya. Siguro kaya nito isinama ang mga magulang nito ay para ipamukha sa kanya kung gaano siya kamiserable at kaliit kumpara sa narating nito, para iparamdam sa kanya na hindi siya karapat-dapat para dito. Mabilis siya naglakad palayo sa mga ito. Pero hindi pa man siya nakakarating sa hagdan, ay nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Nang wala siya makapa na maaaring kapitan, ay tuloy na siyang nawala ng balanse. Hindi na niya namalayan ang sunod na nangyari. "Isabel!" Narinig niya ang tawag sa kanya ni George bago siya nawala ng ulirata. Dumilat si Isabela nang maramdamang tila may mga mata nakatutok sa kanya. Napabalikwas siya nang mabugaran si George na nakatunghay sa kanya. Noon niya nakita na naroon din si Margaret at Tita Sandra. Ano nangyari?" Nalilitong tanong niya. "Hinimatay ka," sagot ni George. "Hindi ka siguro kumain?" Naputol ang sasabihin nito nang bumukas ang pinto at iluwanin ang daddy niya. Kasunod nito ang mga magulang ni George at isang lalaki na nahinuhan niyang doktora. "Everybody out," sabi ng daddy niya. Seryosong seryoso mukha nito. "Doc, is my sister okay?" Sa halip ay tanong ni Margaret sa lalaki na kasunod ng daddy niya. Napakunot-noo siya. Bakit nagpatawag pa ng doktor, gayong lagnat lang naman sakit niya? "I still need confirmation, pero base sa heartbeat niya at sa mga sinabi sa akin ni Alexander, I think she's pregnant," tugon ng doktor. Halos sabay na napasinghap sina Sandra at Margaret sa sinabi ng doktor. Nanlamig ang buong katawan niya. Bigla ay ayaw gumana ng maayos ang isip niya.
Parang gusto niyang umiyak. Napatingin siya kay George na nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang nasa isip nito, ngunit tila may hinala na siya sa mga susunod na mangyayari. Gusto kong kausapin ang anak ko, sabi ng daddy niya. Napakapit siya sa kumot nang mabakas ang galit sa mga mata nito. I think ako ang dapat yung kausapin, sabad ni George na nakatitig para sa kanya. Kumunot ang noo niya. Sandali naghari ang katahimikan sa paligid. Let them talk. Hindi ba si George ang humiling ng dinner na ito? Basag ni Tita Sandra sa katahimikan. Maya-maya ay nagsilabasa ng silid ang lahat ng naroon. Nakita niya ang pagpoprotesta sa mukha ng daddy niya. Pero sa huli ay iniwan sila nito ni George. Ano ang sinasabi ni Tita Sandra? Tanong niya kay George na mapagsolo sila sa silid. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa halip ay ganting tanong ni George. Sagutin mo muna ang tanong ko. Ano ba talaga ibig sabihin ng lahat na ito? Bakit bigla kang bumalik dito? Asik niya rito. Ako ang sagutin mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa bata? Hanggang ngayon ba naman, Isabela? Maglilihim ka pa rin sa akin. George, please. Bagamat bahagi nahihilo, ay pinilit niyang tumayo sa gilid ng kama. Stop blaming me. Isabel, may karapatan ako, for God's sake. Maring sabi nito. Dahil hindi ko alam, ganti niya. Nanggilid ang mga luha sa mga mata niya. Please, George, tama na. Tigilan mo na ang pagpaparamdam sa akin kung gaano ako miserable dahil sa nagawa ko sa iyo, please. Nanggangauutala at tuluyang kumawala ang mga luha sa mga mata niya. Isabella, stop crying please. Lumapit ito sa kanya. Niyakap siya nito habang sapo ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Parang gusto na lang uli niyang mawala ng malay dahil sa mga nangyayari. Ngayon nang uli sila nagkita ni George. Pagkatapos ay malalaman nilang nagdadalang tao siya. What could be more hurtful? Ang malamang hindi siya mahal ni George? Tumingin siya rito. Please George, tama na. Huwag mo na ako saktan, patawarin mo na ako. Sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Kung alam mo lang kung anong gusto ko. Nahimigan niya ang pagsuyo sa boses ito. Kapag kuwan ay sinapon nito ang mukha niya. Sorry George, hindi ko sinasadya. Shh, alam ko. Putol nito sa kanyang sasabihin. Then why are you doing this? Anong ibig sabihin ni Tita Sandra? Tanong niya. Dahil dito, kapag kuwan ay inilabas nito mula sa bulsa ng pantalon ang isang maliit na pouch. Iyon ang nakita niyang inabot dito ng ina nito kanina. Binuksan nito iyon at tumambad sa harap niya ang isang kaheta na may laman ng para sa singsing. George? Nalilitong sambit niya. Kung napansin mo kanina, walang regalo si Margaret sa atin. That is because she bought this for us. Isabella, I ran away not because I hated you. Bumalik ako sa New York dahil gusto ko mag-isip. Truth is, naguluhan ako sa mga nalaman ko. I felt betrayed. George, nagawa ko lang lahat. Hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin dahil pinatihimik siya nito sa pamamagitan ng halik. Alam ko na. At ilang ulit mo nang sinabi yan. Sabi nito nang putulin ng halik. At gusto kong humingi ng tawad dahil naging bulag ako. Hindi ko inalam ang totoo. Nagalit ako sa iyo. Akala ko niloko mo ko. Pero ngayon ay malilino sa akin kung bakit mo ginawa iyon. Naiintindihan ko na. Kaya ako narito ngayon kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang wala ka sa buhay ko, Isabella.
Pagkatapos na nangyari, ang totoo ay mahal na mahal pa rin kita. At gusto ko pa rin na akong umalalay sa'yo. Lalo nagunahan sa pagtulo ang mga luha ni Isabela. Hindi niya mailarawan ang damdaming bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. She was shocked and surprised. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila may bigig sa kanyang lalamunan. Isabela, I requested this dinner dahil gusto kong itanong sa iyo kung handa ka bang pakasalan ako. Please, marry me. Let's get this over and done with. Gusto kong ikaw ang makasama ko hanggang sa pagtanda. Hindi mabubuo ang mundo ko kung wala ka. Walang halaga ang lahat na narating ko kung wala ka sa buhay ko. Pwede mong sabihin na ginulo mo ang buhay ko noon pero ikaw rin ang bumuo nito ngayon. Please, marry me, Isabela. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung anong... Just say yes, Isabela. I have all the reasons to marry you. Alam ko kung ano. Ako ang amang dinadala mo. I know because I felt it. Agap nito sa kanyang sasabihin. George? Isabela, mahal mo ba ako? Tanong nito sa tila nagsusumamong boses. George, hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa iyo eh. Ikaw lang ang minahal ko. Ang akala ko, habang buhay ka na magagalit sa akin. I can't explain the hurt. Halos mawalan lang ako ng pag-asa. Muli siyang pinatahimik nito sa pamamagitan ng halik. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay mas masuyo at mas malalim na halik ang ginawad nito. I love you. No more lies this time, please, Isabela. Will you marry me? Tumango siya at tiningnan ito ng puno ng pagmamahala. Yes, George. I will marry you. Sa'yo ko lang ipagkakatiwala ang sarili at puso ko. And promise, no more lies. Ngumiti ito. Saka kinuha mula sa kaheta ang singsing at dahan-dahan itong isunod iyon sa kanya. Bilang ganti, ay inabot niya ang isa sa pangsingsing at isunod iyon kay George. Tinawid nito ang distansya sa pagitan nila. Saka muling siniila ng masuyong halik ang kanyang mga labi. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana muli niyo pong suportahan ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.